Quran chapter 8, Surat Al-Anfal, ang labi ng digmaan. Bismillahirrahmanirrahim, verse 1. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa Anfal o labi ng digmaan. Sabihin, ang kapasyahan hinggil sa labi ng digmaan ay para sa Allah at sa kanyang sugo. Kaya matakot kayo sa Allah at inyong isaayos ang alinmang hidwaang namamagitan sa inyo at sumunod kayo sa Allah at sa kanyang sugo. Kung kayo ay tunay ngang naniniwala. Verse 2, katotohanan, ang mga naniniwala ay yaon lamang na kapag ang Allah ay nabanggit, ang kanilang mga puso ay nanginginig sa takot, at kapag ang kanyang mga aya o kapahayagan ay binibigkas sa kanila, ito ay nakararagdag sa kanilang iman o pananampalataya at sa kanilang Panginoon. Sila ay buong pusong nagtitiwala. Verse 3, sila yaong mga nagsasagawa ng pagdarasal at mula sa anumang panustos na aming ipinagkaloob sa kanila, sila ay gumugugol. Verse 4, sila yaong mga naniniwala ng makatotohanan. Para sa kanila ay mga antas ng karangalan mula sa kanilang Panginoon at kapatawaran at marangal na panustos. Verse 5, ito ay tulad ng ikaw ay pinalabas ng iyong Panginoon mula sa iyong pamamahay ng makatotohanan para sa labanan ng Badar. At tunay nga na ang isang pangkat mula sa mga naniniwala ay umaayaw. Verse 6, sila ay nakikipagtalo sa iyo hinggil sa katotohanan pagkaraang ito ay naging malinaw. Sila ay waribang itinataboy sa kamatayan habang sila ay nagmamasid sa kamatayan. Verse 8, at alalahanin o mga Muslim, nang kayo ay pinangakuan ng Allah ng isang dalawang pangkat ng mga kaaway na ito ay mapapa sa inyo at inyong hinangad na ang walang sandata ang maging para sa inyo, ngunit ninais ng Allah na patutuhanan o patunayan ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang mga salita at putulin ang pinag-ugatan ng mga di naniniwala. Verse 8, upang kanyang patutuhanan o patunayan ang katotohanan at pabulaanan o pawiin ang kabulaanan, bagaman ito ay kinasusuklaman ng mga mapagawa ng kabuktutan. Verse 9, inyong alalahanin ang inyong hingin ang tulong ng inyong Panginoon at siya ay tumugon sa inyo na nagsabing, katotohanan, kayo ay aking palalakasin o daragdagan ng kawal sa pamamagitan ng 1,000 mga anghel na nagkakasunuran sa isa't isa. Verse 10, at ito ay hindi ginawa ng Allah maliban bilang isang magandang balita at upang maging panatag ang inyong mga puso sa pamamagitan nito at walang tagumpay malibang nagmula sa Allah. Katotohanan ng Allah ay ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Verse 11, alalahanin ng kayo ay kanyang nilipos ng antok bilang katiwasayan mula sa kanya at kanyang ibinaba para sa inyo ang tubig ulan mula sa kalangitan upang kayo ay kanyang gawing malinis sa pamamagitan nito at pawiin sa inyo ang masamang udyok ng Satanas at upang patibayin ang inyong mga puso at patatagin ang inyong mga paa. Verse 12, alalahanin mo nang ang iyong Panginoon ay magpahayag sa mga anghel, katotohanan ako ay nasa inyong panig, kaya inyong patatagin niya ang mga naniniwala. Ako ay maghahasik ng ligalig sa mga puso niya ang mga di naniniwala. Kaya sila ay inyong hampasin sa itaas ng kanilang mga liig at sila ay inyong hampasin mula sa bawat dulo ng kanilang mga daliri. Verse 13, iyan ay sa dahilang sila ay sumalungat sa Allah at sa kanyang sugo at sa kanyang
At sino man ang sumalungat sa Allah at sa kanyang sugo, magkagayon katotohanan ng Allah ay mahigpit sa pagpataw ng kaparusahan. Verse 14, sa mga di naniniwala, iyan ang inyong nararapat na parusa. Kaya ito ay inyong lasapin at katiyakan para sa mga di naniniwala ay parusa ng apoy. Verse 15, o kayong mga naniwala, kapag inyong makatagpo ang mga di naniniwala na sumasagupa sa labanan, huwag ninyo ibaling sa kanila ang inyong mga likuran sa pagtakas. Verse 16, at sino man ang bumaling ng kanila at sino mang bumaling ng kanila ng kanilang mga likuran sa gayong araw, maliban sa pagtalilis bilang estratehiya sa paglaban o pag-anib sa ibang kasamahan, katiyakan kanyang isinuong lang ang sarili sa puot na nagmula sa Allah at ang kanyang kanlungan ay impyerno at sadyang napakasamang patutunguhan. Verse 17, gayon pa man sila ay hindi ninyo napatay, kundi ang Allah ang siyang pumatay sa kanila. At ikaw, O Muhammad, ay hindi ang tunay na tumudla ng ikaw ay tumudla, ngunit ang Allah ang siyang tunay na tumudla upang kanyang subukan ang mga naniniwala ng isang mabuting pagsubok mula sa kanya. Katotohanan ng Allah ay lubos na nakaririnig, maalam. Verse 18, ganyan nga ang nagaganap na pangyayari at upang pahinain ng Allah ang masamang balaki ng mga di naniniwala. Verse 19, kung kayo mga naniniwala ay naghahanap ng paghatol, dumating na sa inyo ang paghatol o pagkatalo, subalit kung kayo ay magsitigil sa pag-usig, ito ay makabubuti para sa inyo. At kung kayo ay magsibalik sa pag-usig, kami ay magbabalik. At ang inyong mga hukbo ay walang idudulot para sa inyo ng anupaman, gaano man ang dami ng inyong bilang. At katotohanan ng Allah ay nasa panig ng mga naniniwala. Verse 20, o kayong mga naniwala, sumunod kayo sa Allah at sa kanyang sugo, at huwag kayong tatalikod sa kanya habang inyong naririnig ang kanyang mga tagubilin. Verse 21, at huwag kayong maging katulad niya ang mga nagsasabing, narinig namin, samantalang sila ay hindi tunay na nakarinig. Verse 22, katotohanan ng pinakamasamang nilikhang gumagala sa paningin ng Allah ay yaong mga bingi at mga pipi na hindi ginagamit ang kanilang tamang pag-iisip. Verse 23, kung mayroon nga lamang silang nalalabing buti na batid ng Allah sa kanila, marahil sila ay bibigyan ng kakayahang makarinig. At kahit sila ay kanyang ginawang nakaririnig, magagawa pa rin nilang talikdan ng may pagtutol ang katotohanan. Verse 24, o kayong mga naniwala, tumugon kayo sa Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya at sa Kanyang sugo kapag Siya ay nanawagan sa inyo sa anumang maghahatid sa inyo ng buhay. At dapat ninyong malaman na ang Allah ay makapangyarihang nasa pagitan ng tao at kanyang puso at katotohanan sa kanyang inyong pagtitipon na lahat. Verse 25, at inyong katakutan ng fitna, hirap at pagsubok na hindi lamang tanging daranasin niya ang mga gumawa ng kamalian na kabilang sa inyo, subalit alalahanin ng Allah ay mahigpit sa pagpataw ng parusa. Verse 26, at inyong alalahanin ng kayo ay mangilan-ngilan at kayo ay inalipusta sa kalupaan, at inyong pinangambahan na kayo ay maaring dukuti ng mga tao, subalit kayo ay kanyang binigyan ng isang kanlungan, kayo ay kanyang pinalakas sa pamamagitan ng kanyang tulong, at kayo ay kanyang pinagkalooban ng mabubuting panustos upang sakali kayo ay matutong magpasalamat. Verse 27, o kayong mga naniwala, huwag kayong magtaksil sa Allah at sa kanyang sugo o magtaksil o magtalusira sa inyong mga amana o tiwala, habang inyong nalalaman ang ibubungang kasamaan nito. Verse 28, at dapat ninyong malaman na ang inyong mga yaman at ang inyong mga anak ay isang pagsubok lamang, at katiyakan sa Allah nasa kanyang isang dakilang gantimpala. Verse 29, o kayong mga naniwala, kung inyong katakutan ng Allah, kanyang ipagkakaloob para sa inyo ang pamantayan ng paghatol sa pagitan ng wasto at mali, at kanyang papawiin sa inyo ang inyong masasamang gawa at magpapatawad para sa inyo, sapagkat ang Allah ang may tangan ng dakilang biyaya. Verse 30, at alalahanin mo kapag nagbalak laban sa iyo, O Muhammad, yaong mga di naniniwala
na ikaw ay kanilang susugpuin o ikaw ay kanilang papaslangin o ikaw ay kanilang itataboy mula sa Makkah. Sila ay nagbabalak, ngunit ang Allah ay nagbabalak din laban sa kanila at ang Allah ang pinakamahusay sa mga nagbabalak. Verse 31, at kapag ang aming mga aya o kapahayagan ay binigkas sa kanila ay nagsasabing narinig na namin ang Quran. Kung nais namin maaari kaming bumikas ng tulad niyan. Ito ay walang anupaman maliban sa mga alamat ng mga sinaunang tao. Verse 32, at alalahanin ng sila ay magsabi, O Allah, kung ito man ng Quran ay katotohanan na ipinahayag mula sa iyo, kung gayon paulanan mo kami ng mga bato mula sa langit o padalhan mo kami ng isang mahapding parusa. Verse 33, subalit sila ay hindi parurusahan ng Allah habang ikaw o Muhammad ay nasa kanila. At sila ay hindi parurusahan ng Allah habang sila ay patuloy na humihingi ng kapatawaran sa Kanya. Verse 34, at bakit nga ba hindi sila parurusahan ng Allah samantalang kanilang hinahadlangan ang mga tao patungo Masjid al-Haram at gayong sila ay hindi nararapat na maging mga tagapangasiwa nito. Walang sino man ang maaaring maging tagapangasiwa nito maliban niya ang mga natatakot sa Allah. Ngunit karamihan sa kanila ay hindi nakababatid. Verse 35, at ang kanilang pagdarasal sa sagradong bahay ang Kaaba sa Makkah ay walang kabuluhan maliban sa paswit o sipol at tunog ng palakpak ng mga kamay. Kaya inyong lasapin ang parusa para sa anumang hindi ninyo pinaniwalaan. Verse 36, katotohanan niya ang mga naniniwala ay gumugugol ng kanilang yaman upang kanilang hadlangan ng mga tao sa landas ng Allah. At sila ay patuloy na gumugugol dito subalit di maglalaon. Ito ang kanilang magiging siphayo. Pagkaraan sila ay magagapi at yaong mga di naniniwala ay titipunin sa impyerno. Verse 37, upang bigyang pagkakilanlan o kaibahan ng Allah ang masama mula sa mabuti at upang kanyang ilagay ang ibang masasama na nakapatong sa ibang kasamahang masama at sila ay ibunton ng magkakasama at sila ay ilagay sa naglalagablab na apoy ng impyerno, sila yaong mga nawalan o mga talunan. Verse 38, sabihin mo sa mga naniwala na kung sila ay magsisitigil, ang anumang naunang nangyari noon ay patatawarin para sa kanila, ngunit kung sila ay nagsibalik sa pag-uusig sa makatuwid, ang pagkasumundan ng naunang mga mapaghimagsik na tao ay naganap na. Verse 39, at kayo ay makipaglaban sa kanila hanggang maglaho ang fitna o pag-usig at hanggang ang relihiyon o pagsamba. Ang lahat ng mga ito ay para sa Allah lamang, ngunit kung sila ay nagsitigil, katiyakan ng Allah ay ganap na nakakakita sa anumang kanilang ginagawa. Verse 40, at kung sila ay magsisitalikod magkagayon, dapat ninyong malaman ng Allah ay ang inyong tagapagtanggol, pinakamahusay na tagapagtanggol at pinakamahusay na tagapagtangkilik. Verse 41, at dapat ninyong malaman na ang ghanima o labi ng digmaan na inyong nasamsam mula sa anumang bagay, katotohanan ng ikalimang bahagi o 1/5 nito ay dapat na ilaan para sa landas ng Allah at para sa sugo at para sa kanyang malalapit na kamag-anak, gayon din sa mga ulila, mga dukha at mga maglalakbay na naggigipit, kung tunay nga na kayo ay naniniwala sa Allah at sa anumang aming ipinadala o ipinahayag sa aming alipin na si Muhammad sa araw ng Furqan, ang araw na ang dalawang hukbo ng magkabilang panig ay magsagupaan sa Badr at ang Allah ay ganap na may kakayahan sa lahat ng bagay. Verse 42, at alalahanin ng kayo mga mandirigmang Muslim ay nasa malapit na dako ng lambak at sila nasa malayong dako ng isang panig at mababang bahagi ng lupa kaysa sa inyo, at kung sakaling kayo man ay gumawa ng tipanan upang sila inyong sagupain, maaaring kayo ay hindi magkakasundo sa inyong tipanan, ngunit nangyaring ngang kayo ay pinagbuklod upang ipatupad ang pangyayaring naitakda na ng Allah na yaong mga lilipunin sanhi ng
kawalan ng paniniwala ay maaaring malipol ng ayon sa malinaw na katibayan at yaong mga nararapat mabuhay o mga naniwala ay mamuhay ng ayon sa malinaw na katibayan at katotohanan ng Allah ay lubos na nakaririnig ang maalam. Verse 43, alalahanin ng sila ay pinakita ng Allah sa iyong panaginip na sila ay mangilan-ngilan o Muhammad, at kung kanyang ipinakita sa inyo na sila ay nakararami sa bilang, marahil kayo ay mawawalan ng tapang at marahil kayo ay magtalo-talo sa pangyayari hinggil sa pakikipaglaban, subalit kayo ay iniligtas ng Allah mula sa gayong pangyayari. Katotohanan, siya ang maalam ng anumang nasa mga dibdib. Verse 44, at alalahanin ng kanyang ipinakita sa inyong mga paningin ang kanilang mangilan-ngilang bilang nang kayo ay magsagupaan sa Badr, at ginawa niyang kayo ay palitawin sa kanilang paningin na mangilan-ngilan lamang upang tuparin ng Allah ang pangyayaring naitakda na, at sa Allah ang pagbabalik ng lahat ng pangyayari. Verse 45, o kayong mga naniwala, kapag inyong makakasagupang hukbong sandatahan ng inyong mga kaaway, tumindig kayo ng matatag at inyong alalahanin ng Allah sa tuwing palagian upang sakali kayo ay magsipagtagumpay sa inyong mga mabubuting layunin. Verse 46, at sumunod kayo sa Allah at sa kanyang sugo, at huwag kayong magtalo-talo sa isa't isa upang hindi maglaho ang inyong tapang at hindi panawan ang inyong lakas, at manatili kayong matiisin. Katotohanan ng Allah ay nasa panig ng mga matiisin. Verse 47, at huwag kayong maging katulad niya ang mga nagsilabas sa kanilang mga pamamahay ng may pagyayabang at naglalayon lamang na sila ay makita ng mga tao, subalit kanilang hinahadlangan ng tao mula sa landas ng Allah at nasasaklawan ng Allah ang anumang kanilang ginagawa. Verse 48, at alalahanin mo ng ginawang kaaya-aya para sa kanila ng Satanas ang kanilang mga masasamang gawain, at nagsabing walang makakagapi sa inyo sa araw sa Badr na ito mula sa mga tao, sa katunayan ako ay inyong karamay. Subalit nang ang dalawang lakas sandatahan ay nagsagupaan sa isa't isa, siya ang Satanas ay lumayong tumalilis at nagsabing, katotohanan ako ay malaya at walang kaugnayan mula sa inyo. Katotohanan aking nakikita ang anumang hindi ninyo nakikita. Katotohanan ako ay natatakot sa Allah sapagkat ang Allah ay matindi sa kaparusahan. Verse 49, alalahanin mo nang magsabi ang mga mapagkunwari at yaong mga taong sa puso nila ay may sakit ng kawalan ng paniniwala. Ang mga taong ito, mga Muslim, ay nalinlang ng kanilang relihiyon, subalit hindi nila nalalaman na sino man ang buong pusong nagtiwala sa Allah, katotohanan ng Allah ay ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Verse 50, at kung iyo lamang makikita kapag hinuhugot na ng mga anghel ang kaluluwa niya ang mga di naniniwala sa oras ng kamatayan, kanilang hinahampas ang kanilang mga mukha at likod, at silang mga anghel ay nagsasabing inyong lasapin ang parusa ng naglalagablab na apoy. Verse 51, iyan ay bunga ng anumang kasamaang dinala ng inyong mga makatarungan sa kanyang mga alipin. Verse 52, kanilang nakakatulad ang masamang kinaugalian ng mga mamayan ni Paraon at niyang mga nauna sa kanila, at sila ay hindi naniwala sa mga ayaw o kapahayagan ng Allah. Kaya sila ay hinablot at pinarusahan ng Allah nang dahil sa kanilang mga kasalanan. Katotohanan ng Allah ay ganap na malakas, mahigpit sa kaparusahan. Verse 53, iyan ay sa dahilang hindi kailanman babaguhin ng Allah ang isang pagpapala na kanyang ipinagkaloob sa mamayan hanggang hindi nila binabago anumang nasa kanilang mga sarili, at katotohanan ng Allah ay lubos na nakaririnig, maalam. Verse 54, kanilang nakakatulad ang masamang kinaugalian ng mga mamayan ni Paraon at niya ang mga nauna sa kanila. Kanilang itinakwilang aya o kapahayagan ng kanilang Panginoon, kaya sila ay aming winasak sanhi ng kanilang mga kasalanan, at aming nilunod ang mga mamayan ni Paraon sapagkat silang lahat ay mga mapaggawa ng kamalian. Verse 55,
Tunay nga ang pinakamasamang nilikhang gumagala sa paningin ng Allah ay yaong mga di naniniwala sapagkat sila ay hindi maniniwala kailanman. Verse 56, sila yaong mga ginawan mo ng kasunduan, pagkaraan sila ay sumisira sa kanilang kasunduan sa tuwina at sila ay walang nadaramang takot sa Allah. Verse 57, kaya kung sila ay iyong magapi sa gitna ng digmaan, O Muhammad, sila ay iyong hawiin sa pamagitan niya ang mga nasa kanilang mga likuran upang sila ay mapaalalahanan. Verse 58, at kung ikaw ay may makatuwirang dahilan upang iyong pangambahan ang kataksilan mula sa kaninumang tao, ibalik mo ang kasunduan sa kanila sa mahusay na paraan. Katotohanan ng Allah ay hindi nagmamahal sa mga mapaggawa ng kataksilan o mapagkanulo. Verse 59, at huwag aakalain niya ang mga di naniniwala na kanilang mapangungunahan o malalagpasan ng parusa. Katotohanan kailanman ay hindi nila matatakasan ito. Verse 60, at lagi kayong maghanda laban sa kanila ng anumang inyong kakayahan sa pamamagitan ng lakas at ng mga kabayo o ng mga kagamitang pandigma upang sa pamagitan nito ay inyong sindakin ang mga kaaway ng Allah at inyong mga kaaway at yaong mga iba bukod sa kanila hindi ninyo nakikilala, subalit nababatid ng Allah kung sino nga sila at anuman ang inyong gugulin sa landas ng Allah, ito ay may kabayaran sa inyo at kayo ay hindi gagawa ng kamalian o ng di makatarungan. Verse 61, at kung sila ay humayo sa tawag ng kapayapaan, magkagayon, ikaw ay humayo sa tawag na ito at buong pusong magtiwala sa Allah. Katotohanan siya ang lubos na nakaririnig, ang maalam. Verse 62, at kung sila man ay maghangad na ikaw ay kanilang linlangin, magkagayon, katotohanan ng Allah ay sapat na para sa iyo. Siya ang nagtataguyod sa iyo sa pamagitan ng kanyang tulong at ng mga naniniwala. Verse 63, at kanyang pinagbuklod ang kanilang mga puso, at kung ikaw man ay gumugol ng lahat ng yamang nasa kalupaan, hindi mo magagawang pagbuklo rin ang kanilang mga puso, ngunit ang Allah ang siyang nagbuklod sa kanila. Katotohanan siya ang ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Verse 64, O propeta, ang Allah ay sapat na para sa iyo at para sa mga sumusunod sa iyo mula sa mga naniniwala. Verse 65, O propeta, hikayatin mo ang mga naniniwala na makipaglaban kung mayroon mula sa inyo ng 20 matiisin. Kanilang magagapi ang 200, at kung mayroon sa inyong 100 matiisin, kanilang magagapi ang 1,000 mula sa mga di naniniwala, sapagkat sila na di naniniwala ay mga taong hindi nakauunawa. Verse 66, ngayong pinagaan ng Allah ang hirap para sa inyo sapagkat kanyang nababatid na mayroong mahihina sa inyo. Kaya kung mayroon sa inyong 100 tao na matitiyaga, kanilang tatalunin at magagapi ang 200 di naniniwala. At kung mayroon sa inyong 1,000, kanilang tatalunin ang 2,000 sa kapahintulutan ng Allah, at ang Allah ay nasa panig ng mga matiisin. Verse 67, hindi marapat para sa isang propeta na magkaroon ng mga bihag mula sa digmaan hanggang kanyang lubusang magapi ang kanyang mga kaaway sa lupain. Ang iba sa inyo ay naghahangad ng mga mabubuting kapakinabangan ng mundong ito, subalit ang Allah ay naghahangad para sa inyo ng kabilang buhay, at ang Allah ay ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Verse 68, kung hindi lamang sa naitakdang tagubilin mula sa Allah, marahil kayo ay dinapuan ng malaking parusa nang dahil sa ano pa mang inyong kinuha o ginawa. Verse 69, kaya kainin o gamitin ang anumang inyong nakuha mula sa labi ng digmaan na pinahintulutan at mabuti, at inyong katakutan ng Allah, katotohanan ng Allah ay mapagpatawad, maawain. Verse 70, O propeta, sabihin mo sa sinumang bihag na nasa inyong mga kamay, kung batid ng Allah na may nalalabi pang buti na nasa inyong mga puso, kayo ay bibigyan niya ng higit na buti kaysa sa anumang kinuha sa inyo, at kayo ay kanyang patatawarin
at ang Allah ay mapagpatawad, maawain. Verse 71, subalit kung sila ay naghahangad na ikaw ay kanilang pagtaksilan o Muhammad, tunay na kanilang pinagtaksilan ng Allah noon pa man. Kaya ikaw ay binigyan niya ng kapangyarihan sa kanila at ang Allah ay maalam, tigib ng karunungan. Verse 72, katotohanan niya ang mga naniwala at lumikas at nagpunyagi sa pamagitan ng kanilang yaman at ng kanilang sarili sa landas ng Allah at yaong mga nagkaloob sa kanila ng matutuluyan o tulong o pagdamay sila ay wali o tagapangalaga sa isa't isang, ngunit yaong mga naniwala hindi nagsilikas sa kanila ay wala kayong pananagutan upang sila ay inyong ipagtanggol hanggang sila ay magpasyang magsilikas. Subalit kung sila man ay humingi ng tulong hinggil sa relihiyon sa makatuwid, sila ay inyong tulungan maliban lamang kung ito sa mga taong may pinagtibay na kasunduan sa pagitan ninyo at ang Allah ay lubos na nakakakita sa inyong ginagawa. Verse 73, at ang mga di naniniwala ay wali o tagapangalaga ng isa't isa. Kaya kung hindi ninyo magagawang magkaisa, kayong naniniwala ay magkakaroon ng fitna, pagsubok at pag-usig sa buong kalupaan at malaking katiwalian o kaguluhan. Verse 74, at yaong mga naniwala at nagsilikas at nagpunyagi sa landas ng Allah o jihad, at yaong mga nagbigay sa kanila ng kanlungan at matitirhan at pagdamay o pagtulong, sila yaong mga naniniwala ng totoo sa kanila ay may kapatawaran at pinagpalang o masaganang panustos. Verse 75, at yaong mga naniwala pagkaraan ng unang paglikas at nagsilikas at nagpunyaging kasama ninyo sa landas ng Allah, sila ay kabilang sa inyo, subalit ang kamag-anakan sa dugo at nakahihigit hinggil sa karapatan ng pamana batay sa kautusang itinakda ng Allah, katotohanan ng Allah ay maalam sa lahat ng bagay.